Okay, magandang gabi po mga kapatid. I think we can start singing. But before we sing a song or sing songs, we will be praying for God's blessing as we sing uh, songs for Him. Let's pray. Let's pray first. Okay, Heavenly Father, as we pause, we'd like to thank you for this privilege that we could worship Thee in spirit and in truth. May your continual guidance and your presence be upon us as we sing praises to your name. We pray in the name of Lord Jesus. Amen. 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 Okay, so we will sing songs. I think one song, and then we will have our opening song, ano? Okay, let's sing. Okay, kakarating lang po namin eh. Okay, so okay, let's sing one song. I will okay, dali lang ha. Okay. So let's sing one song and then we will have our opening song, ano? Okay, let's sing I Am Thine, O Lord. I am thine, O Lord. Okay, let's sing this song. Okay. I am thine, O Lord, I have heard thy voice, and it told thy love to me. But I long to rise in the arms of faith, and we close to thee. Draw me nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, blessed Lord, to the precious bleeding side. Okay, dali lang po. Consecrate me now to the service, Lord, by the power of grace divine. May my soul look up with a steadfast hope, and my will be lost in thine. Draw me nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, blessed Lord, to the precious bleeding side. Oh, the pure delight of a single hour that before thy throne I spend. When I kneel in prayer and with thee, my God, I commune as friend with friend. Draw me nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, blessed Lord, to the precious bleeding side. Okay. Okay, bigay po natin sa ating presider. Okay, so happy Sabbath po, my dear brethren. Before I proceed to my part, let me read first what Daniel says in chapter 2, verse 20. It says here, "Blessed be the name of God forever and ever,
for wisdom and might are His. So praise God for this wonderful Sabbath evening, my dear brethren, and we're so happy to be with you. And thank you for inviting us for this very wonderful. And actually, we really miss this worship. So let us continue on to praise God through our program and maybe glorify Him in spirit and in truth. So as I proceed to my as I'm going to start with my part. So our chorister. So again, first, let me welcome all the brethren from Luzon, Visayas, and Mindanao, and to our very precious fellowship, actually. So our chorister for tonight is Sister Irene, and of course, our dear Sister Esther. She's a young lady now. Of course, our opening prayer, Sister Susan Morato. And of course, it will be followed by the testimonies from Luzon, Visayas, and Mindanao. So each of this representative will give only 3 minutes each to speak and to give their testimony. Of course, we will expect our special song from Sister Janelle Rendon. Of course, our speaker, our very own, very humble, Brother Glenn Pestaño. And the message is all about the kingdom of Christ versus the kingdom of men, a prophetic contrast. And then it will be followed by our closing song by our chorister. Of course, ang ating prayer will be given by our speaker. So for tonight, this is the sequence of our worship for tonight, and I hope we will be focusing on to the Lord. Ang ating puso at isip will be open ang ating puso at ang ating mga pandinig at pangunawa sa napakagandang mensahe na ating papakinggan uli ngayong gabi, na continuation po ito ng mga messages natin pong napanood sa mga nakaraang previous period po. So, praise God again for this our worship, and I hope na everybody is now ready to present their parts. So thank you very much, and God bless all. Okay, for our opening song, mga kapatid, let's sing I Need Thee Every Hour. I-try mo daw yung music. Try daw natin mo. Dali lang po, walang sound Kailangan adjust natin. Walang sound ito. Share sound. Try natin yung music. Try it. Dali lang po, mga sound. So, lakas po dito sa akin. Okay. We all need you. God, we on the ball.
life is vain. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. I need thee every hour. Teach me thy will, and thy rich promises in me fulfill. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. Amen. Sister Susan. Sister Susan. Yes. Magandang Happy po. Tayo po'y manalangin. Ama, nagpapasalamat kami na ikaw yung aming Diyos na nagbibigay sa amin ng liwanag upang sa buong isang linggo, ang mga gawain, Panginoon, ay iyo pong binibigyan ng tagumpay. Binibigyan mo po, O Diyos, ng karunungan ang bawat siya sa amin upang ipaunawa sa amin na hindi po namin naunawaan. Kaya salamat po na nagpapakumbaba kami sa gabing ito na yung pong ituturo sa amin tungkol sa pagkakaiba ng kingdom of our Lord Jesus Christ and the kingdom of man. Tulungan mo po, Ama, ng iyong tagapagsalita, si Pastor Glenn, na aming kapatid ay ang kapangyarihan lamang ng Espiritu Santo ang magsasalita sa kanya upang maliwanag po na maipaunawa sa amin ang mga bagay na hindi po namin nalalaman. Kaya ang mga bagay po na naganap sa buong maghapong ito, humingi kami ng kapatawaran. At sa iyo pong biyaya, Ama, nagpapasalamat kami na i-cover mo po kami sa dugo ng Panginoong Yesus kasama ng bawat miyembro ng aming pamilya at ang biyaya ng kagalakan at kalakasan na nagmumula sa iyo at karunungan ay amin pong tanggapin sa pagitan ng iyong kahabagan. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. 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 Amen po. Amen. Okay, so thank you, sister, for our opening prayer. I am welcoming every representative from Luzon for the testimonies, or Visayas and Mindanao. So, kung sino po ang pwedeng magbigay ng kanilang testimonies, then open po ito para sa inyo. Sa nais pong unang magsalita is either from Luzon, Visayas, or Mindanao. So, let us give the time kung sino po yung nais mo na pong magbigay ng testimony. Opo, bibigay ng karanasan galing sa Lord. Ito pong mga nagdaang mga araw ay araw po ng linggo po yun. Ay nalaman po namin na may patay po doon sa napamangkin na mister ko at kailangan pumunta ako kasi ako po yung dadalwa na po kaming matanda na galing sa iba't ibang lugar, pero sa Quezon po siya nanggaling. Mga pamangkin po galing sa iba't ibang lugar. At doon po ay ang Diyos pong aking pinagtitiwalaan na siyang gagawa ko. Ako po yung magtuturo o hindi ng Word of God sa kanila. At salamat po sa Panginoon kasi ang ugali ko po dati pag may mga ganon na mga pangyayari, ay ako po talaga ay hindi mapipigilang hindi magsasalita. Tinuturoan po ako Amen. at manalangin kung sino po talaga ang tinatawag ng Lord sa aming pamilya na tunay na nagnanais na magbago ng buhay at maging tunay na believer ni Lord Jesus from the heart.
Kaya meron po akong dalawang kinausap, pero yung pagkipag-usap ko po sa kanila, yung po tinuturuan ko noon sa Lopez, at salamat po na nakinig sila. God's will po na sila po'y makapagpatuloy pag-aaral. At nung bumalik po ako po'y pumunta nung Miyerkules sa SDA dito po sa lugar namin. At sabi po nila sa akin, ay pinuntahan namin ang bahay mo dahil wala ka nung Sabado. Yung Sabado po nandiyan po ako sa Pasita noon, talaga pong ako'y wala po ako sa Pasita pa. Siya nga po, nasa Pasita po ako. Salamat po sa mga teaching na binigay ni Lord doon dahil saka po yung pakikinig ko po kay Brother Glenn, kay Pastor Glenn. Papasalamat po ako sa buhay niya na nakakagalak kong ipaunawa yung nangyayari tungkol sa yung pong tunay na tinuturo niya, yung truth na lalaya tayo kung talagang bibigyan tayo ng Diyos ng pangunawa. Kaya yung pong pangunawa, lagi pong hiniling natin kay Lord na, Lord, liwanagan mo po ang aking isip at tulungan mo po na ipaunawa mo po sa akin yung mga salitang na ibinibigay mo sa akin. Kaya nung ako pumunta sa SDA, ay ako po yung nakikinig. Nalulungkot lang po ako dahil ang lagi pong sinasalita ng speaker ay tungkol sa sarili, tungkol sa iba na mga pagkakamali, tungkol sa sarili na may ginagawang mabuti ang Diyos. Pero hindi ko po narinig ang tungkol sa message tungkol sa Lord Jesus na itaas siya. Kaya yun pong pagpunta ko po doon ay bilang sila ay kaibiganin sa tulong ni Lord. Pero ako po hindi talaga nagsasalita, kundi pag tinatanong nila ako kung bakit nagustuhan kong pumunta doon samantalang aking paliwak, nagpakilala po akong isang born again, ay bakit, anong pagkakaiba? Ang sinabi ko lang po sa kanila, ang pagkakaiba po na nakita ko, dito natutunan ko po dito sa SDA kung paano ang tunay na kahulugan ng karakter ni Lord Jesus na binibigay po sa bawat isa na tatanggap. Pero ang kailangan po ay talagang nasain ng heart. Yun po. Kaya nakikinig po siya, may isa pong babae doon na lagi niya akong, 3 beses na po akong pumunta, lagi po siya nagsasabi na tayong dalawa mag-pray. Hindi po siya nag-pray pagkalapit niya ako. Pero pag po doon sa leader po siya, nag-pray po siya doon sa altar. Pero pagdating po doon sa kalapit ko siya, 2 beses na po niya akong inakit na, ikaw ang mag-pray sis. Kaya nagagalak po ako sa Lord na, salamat po sa Lord na simula ng maliwanagan po talaga yung sister na iyon. At ngayon po may 2 po akong babaeng kasabay, mag-lola, at sila po ay, kasi edad po na nag-birthday po niyo nung at tinuro po nila ang bahay nila sa akin. Hindi ko po kinukuha agad yung kanilang mga kung ano pong profile nila, dahil ang Lord po magtuturo sa akin kung sino po talaga sa kanila ang dapat makarinig ng Word of God. Hindi po napakadali sa katulad ko, dahil ako po, pag po sabi nga po ni Kuya, sobrang excited ng heart ko. Pagka may nangyayari, ako po magsasalita agad. Pero ngayon, salamat sa pagtuturo din po ni Brother Sam sa akin na huwag kang sobrang ma-excite sa mga nangyayari, kundi hayaan mo na ang Diyos ang mangusap. Sa pagsasalita, kailangan magpipigil. Kaya purihin po ang Diyos sa mga natututunan ko sa Panginoon, na kahit po matagal na po ako, ay tinuturoan pa rin ako ng Diyos dahil kakunti pa lang po pala ang alam ko. Kaya salamat po sa Panginoon. Amen. 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 Amen po. Amen. Amen po, Sister Susan. So, next po, sino po ang nais pong mag-share ng kanilang testimony? Welcome po. Sister Limpa, Rafa. nag-share ako ng konti. Okay na. Share po, go ahead po, Sister. First, unang-una po mga kapatid ay nais kong pasalamatan ng Panginoon dahil sa mga sa online programs or presentations si Brother Glenn. I think 3 times a week meron po siyang presentation online kasi nagbigay po siya ng at least 2 days na follow-up niya sa mga kapatiran natin na may mga questions regarding po sa nabipresent niya po online. And
gusto ko na rin po i-grab yung opportunity mga kapatid na pasalamatan po namin yung mga kapatiran na patuloy na nag-ano mga kapatid sa invitation na when we invite them to join, they join at nagpa-participate din po talaga sila online. This is one way of our sighing and crying din po talaga sa ating mga kapatiran sa SDAs. Kasi lalo na po mga kapatid, kung tayo ay nai-involve din po sa pag-share po sa atin. And then itag na rin po natin mga kapatid, yung mga SDA friends natin. Join po tayo sa mga SDA groups, page nila, and then share po natin yung links na itong pinipresent po ni Brother Clint as much as possible, ginagawa po namin mga kapatid. Yung presentation for the whole week, yung mga links ng presentation para asan yung part 1 dito, asan yung part 2, naandun na rin po mga kapatid. So, ini-encourage ko lang din po mga kapatid ang mga kapatiran natin, no, na ma-involve po tayo kahit kasi po sa online, marami po talaga tayong mari-reach out. Isa po dito yung si Brother Marshall. And ngayon po, he decided na he will send his support to this message sa association po. Nung kailan mo siya, Kanina ko lang po kanina, siya nakausap. opo, although na may mga struggle siya, pero ang dami niyang tanong, ay talagang nagpapasalamat kami sa Panginoon dahil doon po sa mga questions and sa active participation ng mga kapatiran na nag-join online. Talaga po nakaka-encourage din po sa mga kapatiran na nagpo-follow. Hindi man sila nakakapanood ng time na yun, pero nanonood po sila sa ibang oras. Kaya I am also encouraging not only the brethren, even the Bible workers, na ini-encourage ko po lahat ng mga Bible workers kung ang iglesia natin sa Philippines, bawat ano po nila, conferences, mayroon silang programa online. Why not us? Di po ba mga kapatid? So bakit hindi natin gawin agitation kasi ito? Itong pagpe-present natin online, hindi lang po face-to-face. At kahit saan po itong bansa, makakarating itong mga presentations natin na ito. Kaya yun lang po mga kapatid, yung ma-encourage, a sort of encouragement na rin po sa bawat isa atin, no? Na ma-involve po tayo sa gawain dahil alam po natin na ang panahon ay malapit na. And this is one way. Wala na pong panahon talaga sa atin this time na mag-ano-ano pa ng kung anong mga gagawin pa natin. Kahit na busy tayo, pray to God. Lord, I want to spend this 15 minutes na mag-share ng message na to. Pag-commit po tayo sa Panginoon, sa gawain ng Panginoon, 10 minutes, 15 minutes, malaking bagay yan sa gawain ng Panginoon. Yun lang po. Salamat at isabat. Hindi po, amen po, Sister Irene. Well, lagyan ko po ng konting susog. This is true. Kasi this online, yung ginagawa po ni Brother Glenn is talagang God is really work. Talagang it's talagang ano po, siya worth it po talaga kasi we don't even know who are those people na nabibigyan ng liwanag po. Kumbaga, hindi na po natin kayang alamin pa kung hanggang saan pa ito nakakarating at kung sino-sino pa po yung mga tao na nakarinig na at makakarinig pa po talaga. So Amen. this is the power of the social media. And siguro, ito din yung opportunity natin na kung ang kaaway ay gumagawa kung paano niya gawing progressive yung kanyang mga ginagawa. So ganun din yung opportunity natin na para gawin din po natin progressive yung gawain ng Panginoon sa pamamagitan po ng online. Kasi naisip ko rin po kung talagang dadating sa punto, well, honestly, talagang we are trying hard na kami po ay hindi po talaga maano sa Mother Church. Since nga po yung mga nangyari before, so parang medyo naging po ako
Kaya nangyari nun is nagpalipat-lipat po ako ng churches hanggang sa tinitrace po kami kung saan po kami nagsisimba, kung saan kami nagtatites, at kung saan talaga kami mismo member. So nakita ko na talang time will come na talagang darating sa na maaaring mag-close na sa amin. But we're still trying na kami makapasok po sa ating mga church. And yet wala naman po talaga tayong ginagawang against the will of God and even against them. So, kaya naisip ko na talagang this is our opportunity to use our different social media platform para po ma-reach out din po natin kung hindi man po tayo i-welcome ng ating mga kapatid sa mga churches na ating pinupuntahan dahil tayo ay medyo may ano dyan, Popular na. ay opo yun. At yung nagbibigay nga sila ng mabala na pagka daw, magsisimba daw po kami, itatanungin kung kami yung, basta ganun po. Eh di bali na. Pero hanggat ang Panginoon ay nandiyan dyan, hindi tayo pababayaan. Kaya, kaya I am praying to God na through this different social media, ay tayo po ay kung di man po natin physically marating yung mga churches na malalapit sa atin, pero yung mga malalayo na mas marami pang nag-iintay at alam kong marami pang mapaparatingan, ay we will grab the opportunity. Let us grab the opportunity po, kapatid. So, sorry po na medyo na paano ko. So, another po testimonies from our brethren po sa Visayas po, so sa Mindanao. Please share your testimonies po. Hello? Any volunteer po mga kapatid? Naubusan na siguro, sister. Kung wala na siguro, sister, ay tuloy tayo kasi baka maiksi yung time natin for the message. Oh, okay po. So let us proceed to the next ang next po natin ay Special song po, special song. okay, next po ang ating pong special song to be rendered by Sister Janelle Rendon. Welcome, sister. Happy Sabbath po sa inyong lahat. Yes, Naririnig po ba kami? Yes po. Yes po. Sabbath po. Lord, I come before you to honor and adore you for who you are and all that you have done. Lord, I am not worthy. My heart is dark and dirty. Still, somehow you bid for me to come. So close me, humility, remind me that I come before a king, and there is nothing more precious, more worthy. May I gaze deeper, may I stand longer, may I press onward to know. May I turn be sweeter, may I be a keeper of the promises I make for you and star. Lord, may I remember this moment of surrender and live my life this way from this day on. Lord, me humility,
Remind me that I come before a king, and there is nothing more precious, more worthy. May I gaze deeper, may I stand longer, may I press onward to know you, Lord. So close me, humility, remind that I come before a king, and there is nothing more precious, more worthy. May I gaze deeper, may I stand longer, may I press on to know. Press onward to know you, Lord. Amen po. Amen. Amen. Amen, sir. So, Amen. okay, so let us give the time to Brother Glenn for the hour of for the message of the hour. Thank you po. Okay. Maraming salamat po mga kapatid at magandang gabi sa inyong lahat at maligayang araw po ng Sabat. At nagpapatuloy po tayo na nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa kanyang binibigay na mga karunungan at katotohanan na siyang magpapatibay po ng ating pananampalataya sa Kanya. Ang atin pong mensahe ngayong gabi ay is a sort of actually naging part po siya ng prophetic insight series sa Present Truth na kung saan ay ilang part po yun na may part 1, part 2, part 3, part 4 sa atin pong serye. At sa ating pag-aaral ngayong gabi mga kapatid ay I hope I can finish it but I will shorten because our time is really limited. At ito po ay siguro hindi ko na masyadong basahin yung mga talata. I will just explain. If you have pwede naman ninyo po na i-screenshot yung mga talata para at least makuha po natin yung punto ng ating pag-aaralan sa gabing ito. Ang title po ng ating pag-aaral ngayong gabi ay The Kingdom of Christ versus the Kingdom of Men. A prophetic contrast na kung saan ay mayroon po talagang pagkakaiba. Ano po? And then God's kingdom and man's kingdom, a clash, banggaan. Dahil mayroon pong propetisa or mayroon pong prophecy ang ibang mga reliyon din. Katulad po mga kapatid sa nangyari po noong 2016 that they are actually expecting na si Donald Trump will be, kasi kinikilala po nila, especially yung mga Christian denominations, mga evangelicals and other Christian groups, and the Israelites believed and they have studied, at ito po ay kasama sa ating pag-aaral ngayong gabi, they believe that Donald Trump will be what? Will be the antitypical Cyrus. Cyrus the Great. Dahil mayroon po silang paniniwala na there will be an establishment of the temple. Kaya nga po sinabi ko kahapon sa ating mga kapatiran sa Tagapasita na I will be giving a message which related to the establishment of the third temple of the Israelites. Alam niyo po mga kapatid, at this moment of time, mayroon po akong informasyon na natanggap po mula mismo sa mga Jews
that they are secretly establishing a temple. At they have already a coin na nandun po yung picture, yung larawan ni Donald Trump. Ipakita ko po sa inyo mamaya. Ano po? So there will be a clash of prophetic destinies na mayroon po siyang kasaysayan o talagang patutunguhan. But we believe as Seventh-day Adventists with the present truth that there will be a theocratic government that will prevail dahil ito po ay nasa propesya. Okay? So there will be a prophetic destinies, but the triumph of Christ's kingdom will overrule the human rule, mga kapatid. So ang kaharian ni Kristo laban sa kaharian ng tao, isang prophetikong paghahambing. So atin pong mahambing, mga kapatid, na mayroon pong plano ang tao at mayroon din po nakalaan ang Diyos para sa kanyang bayan. Kaya nga po yung Daniel chapter 2 verse 44 and 45 is clear that the stone was cut out of the mountain and it will what? It will smite the image at the feet and it will become a great mountain and fill the whole earth. Because ito po yung pagpanggaan ng mga teorya, ng mga paniniwala, mga prophetikong kanila pong inaasahan na mangyari. Because isa pa pong mga kapatid, na kung tayo po ay nakapag-aral ng sulat na Quran at sa kanilang propeta na sinabi po, mga kapatid, na bago po namatay si Muhammad, doon po siya sa Jerusalem. At ano po ang kanyang prophecy? He said that Jerusalem will be the last or the third Islamic Caliphate. Pag sinabi pong Islamic Caliphate, it is the center of Islam. As they said. Dahil ang kanilang sentro ngayon, mga kapatid, ay nasa Mecca. Ngunit mayroong prophecy si Muhammad na kung saan ay itatayo daw po sa Jerusalem. Kaya magkaroon po dyan ng banggaan. So there will be a banggaan clash of prophetic destiny or kapalaran ng mga mananampalataya. Ano po? But there will be a kingdom that will establish na magtagumpay po siya, mga kapatid. Na itong kapalaran ay natala na po sa kasulatan. Okay. Ito po yung thought lang natin, mga kapatid, sa ating pagbulay-bulay. Ang pagbubukas ng propesiya, ang kaharian ni Kristo at ang pagbagsak ng mga trono ng sanglibutan. Ano pong sabi dito sa Desire of Ages po ito, mga kapatid? Desire of Ages 508, paragraph 1, it says, ang kaharian ng Diyos ay hindi dumarating na may panlabas na pagpapakita. Ang ebanghelyo ng biyaya ng Diyos, okay, napansin po ninyo, mga kapatid, na introduce po yung kaharian ng Diyos na hindi siya panlabas. At ito, ibig sabihin ay mayroon po siyang panloob na kung saan ay ito po yung biyaya ng Diyos. So, in order for us to enter into the kingdom of God, there must be grace that will open it. Kaya nga po, ang institution of the kingdom of grace was started when Adam and Eve sinned. At yun po ay na-establish nung si Christ ay nabayubay sa cross sa Kalbaryo. So that is the kingdom of grace. Ngunit sa ngayon, mga kapatid, we are establishing the kingdom of righteousness na kung saan mayroon pong paghahatol. There will be a judgment and sealing of God's people that His righteousness will be what? Will be reproduced in His people. Kaya nga po magkasalungat yung plano ng tao at plano ng Diyos. So there is a clasp, pagbanggaan ng mga paniniwalang ito. Kaya sabi po rito, ngunit ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay
ng Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga ito ay kamangmangan sa Kanya at hindi niya nauunawaan, sapagkat ang mga yaon ay sinisiyasat ayon sa Espiritu. Kaya ang hindi po makaunawa ng propesiya ay yun po ang hindi makapasok doon. Kaya nga po pinapag-aralan at inaaral at hinihiling sa ating Panginoon, mga kapatid. Kaya sabi rito, ang kaharian ni Kristo ay hindi at kailanman ay hindi magiging isang kaharian sa sanlibutan. Ano pong ibig sabihin nito? Ang prinsipyo ng sanlibutan ay hindi siya po doon ang papasok. Ibig sabihin yung we are in the world but not of the world. Ibig sabihin, ang prinsipyo na ating sinusundan ay hindi po makasanglibutan. Okay? Ang mga kaharian ng sanglibutan ay may katapusan. Ngunit ang kaharian ni Kristo ay isang kaharian nakabatay sa walang hanggan na mga prinsipyo. Kaya nga po, there is a class, mayroon pong banggaan. Okay, patuloy po tayo mga kapatid. We need to continue on para sa ating pag-aaral po nito. Ang pundasyon po nitong ating pag-aralan ay nasulat po dito sa Daniel chapter 2, verses 44 to 45, verse 35, and then Daniel chapter 11, verse 45. So atin pong integrate itong mga bagay na ito, mga kapatid. Nasabi po rito na in the days of these kings, ibig sabihin mga kapatid, pag sinabi nating in, napaloob. Okay, napaloob po sa kapanahunan na mayroon pang mga hari. So in the days of this king shall the God of heaven set up a kingdom. So magtatayo po siya ng kanyang kaharian. Kaya nga po mayroong tinatawag na pag magpatayo po tayo ng kingdom or magpatayo po ng kaharian, mayroong umpisa. So there will be a partial fulfillment. Mayroon pong pagtatayo, uumpisahan. At ito po ay matatapos especially when Christ comes in the clouds of glory. That is the establishment of the kingdom of glory. Kaya nga po sabi rito, which shall never be destroyed. Hindi siya masisira. Dahil ang kaharian ng Diyos, mga kapatid, ay forever na mag-exist. And the kingdom shall not be left to other people. Hindi po siya iwanan sa ibang tao. Sa ibig sabihin, ipagkaloob po ito sa kanyang bayan. Daniel chapter 7 verse 27, ano pong sabi doon? That this kingdom will be under the dominion of heaven. It will be under heaven. The kingdom will be on earth because it could not be under if it is up there. Okay? So there will be a government that will be established on earth. Kaya sabi po rito, paano po maganap yun? Okay, ito po yung pinakita kay Daniel. For as much as thou sawest that the stone, nakita ni Daniel na natibag, cut out. Ang cut out po dito ay ginamitan po yan o binalikan natin ng Hebrew word niya, gizar. Ito po mga kapatid. Kung may mga pastor po na sa inyo, magtanong sa inyo kung paano nyo mapaliwanag ito, yung cut out po ay nanggaling po yan sa original na word niya, gizar, which means to quarry. Okay? Of the mountain. At sa mountain, mga kapatid, alam natin na iba't ibang klaseng bato dyan. Kumikinang, mayroong pong patay. So, ito ay maganap na walang kamay. There is no human intervention. Therefore, it is God's intervention. And it shall break in pieces the iron, the brass, the clay, and the silver, and the gold. The great God had made known to the king what shall come to pass hereafter. Kaya magaganap po ito. Na kung sanay ito pa ay mangyari
sa huling mga araw. At dito po tayo ngayon. Mag-aumpisa po ito, Daniel chapter 11 verse 45. Ano pong sabi? And he shall plant the tabernacles of his palace between the seas to the glorious holy mountain. Yet he shall come to his end, and none shall help him. Ito po ay pag-aaral sa King of the North and King of the South, na kung saan ay kung atin pong pag-aralan, ito po ay kasama actually sa ating mga serye sa pag-aaral pa sa prophetic insight. Especially we are dealing with Revelation chapter 1 up to 22 po yan. Ngunit ang pagkuhan po natin, bago po ang April, ay sa April 17 po yung last na pa natin online. Doon po mga kapatid ay italakay actually yung 7 trumpets. So kasama po yan sa mga pag-aaral, isa-isahin po natin yan. So ito po yung class na nangyayari, banggaan na mayroon pong kapangyarihan, the King of the North, that will establish a tabernacle of his palace between the seas. Mayroon pong pagtatayo ng tabernakulo. Sabi nga po ng mga Israelites, we just don't want that Donald Trump will establish embassy. We want that Donald Trump will establish a kingdom. Ayan mga kapatid, tingnan po natin sa pangyayari po rito. Okay? Bible speaks of 2 different kingdoms. Ang Biblia po ay nangungusap patungkol po sa 2 kaharian. One that is divine, established by God, and another is the product of human and political ambitions. At alam niyo mga kapatid, 2012, mayroong nabuo na plano. At 2015, nag-convene ang lahat ng mga countries. Ang sabi po nila mga kapatid, 2015, 15 years from now, there will be a world order. Ano pong ibig sabihin nun? 2015 plus 15 years or 2030. At ito po ay katugma sa plano ng 2030 Sustainable Agenda. Na kung saan ay kung atin pong pag-aralan, mayroon po silang 17 Sustainable Agenda. Ang una-una po doon, eradicate poverty. Ano pong mangyari? Okay, tataas ang lahat ng bilihin. Pag tumaas po yung lahat ng mga bilihin, sinong mamamatay? Yung hindi kaya bumili. Kaya nga po, God is guiding us to live in a country living. Anong mga kapatid? Ito po yung talagang panahon na atin pong i-consider na we need to find a country living site where we can plant our own food. Dahil mangyari po mga kapatid na mamahal ang lahat ng mga bibilihin. Okay? So today many Jews, ito na po yung sinasabi ko sa inyo, no? Sabi po rito, today many Jews and evangelicals associate Donald Trump with King Cyrus, believing he plays a role in the fulfillment of Bible prophecy. Mayroon din po silang binababasihan na prophecy sa Biblia. At kung nais po ninyong pag-aralan yan, actually nasa serye ko po yan. Okay? Kasama po yan sa mga pag-aralan natin sa prophetic insight. Yung makahulang pananaw na kung saan ay tingnan po natin sa propesya. Kaya nga po sabi rito, the Bible figure him, USA, nasa Biblia po yan, ano? As the King of the North in Daniel chapter 11 verse 45. That's why there will be an establishment of the tabernacle in the midst of the 2 seas, between the 2 seas. At yan po ay mga kapatid yung Mount Zion or the Jerusalem where it was started by Donald Trump in 2016.
Nasabi niya po, nilipat niya po actually yung capital city ng Israel. From Tel Aviv, it was transferred to Jerusalem, and that actually surprised the Palestinians. Kaya nga po, naghanda sila, itong kasama po yung Hamas diyan, ano? Kaya nga po talagang umigting ang labanan at ngunit wala pong hindi pa po yan ang final, ano? There is just a threatening, no? Sabi po rito, the present, okay? The present is a time of overwhelming interest to all living. Kaya napakalagang pag-aralan, mga kapatid. Rulers and statesmen, men who occupy positions of trust and authority, thinking men and women of all classes. Ano po ang kanilang ginagawa? Okay? Ito po ay galing sa Prophets and Kings 537. Na kung itong mga leader na ito, mga kapatid, ay tinitingnan nila kung ano ang kanilang role into the fulfillment of the prophecy, na ayon po sa mga evangelicals and the Jews, there will be a rise of the Zionist or Zion temple. Ang temple po na kanilang inuumpisahan secretly ay nagaganap ngayon, mga kapatid. So it is actually hudyat po yan, na para bagang nakikita na natin yung fulfillment of the prophecy, na mayroong pag-aagawan, mayroong banggaan na mangyayari po rito. Dahil ang mga Muslim, they are also expecting that the third Islamic Caliphate will be established in Jerusalem. Ayon po sa kanilang prophet. Ayon naman sa mga Kristiyano, naniniwala sila, Donald Trump is the King Cyrus. At marami po tayong mga kapatid, ano, na mga sources na pinapalabas po ng mga balita. Okay? So the Bible only gives a correct view of these things. Kaya nga po inaaral natin. Kaya nga po mayroon tayong prophetic insight, yung mga pananaw na nais ng Panginoon na makita ng kanyang bayan in these last days. So here are revealed the great final scene in the history of the world. Events that already are casting their shadows before. May mga shadow na. Mayroon na, ibig sabihin may mga singaw natin pong makikita na para bagang ito na. The sound of their approach causing the earth to tremble and men's heart to fail them for fear. Kaya mga kapatid, ito ang mga kaganapan na we are in the verge, nasa na po tayo sa pangpang ng mga kaganapan na mangyari po dito. But God has a kingdom. Yan po yung ating pag-asa. Kaya nga po ating inaaral. Ano po? So, the kingdom of Christ, God's eternal kingdom. Yan po ang sabi sa Daniel chapter 2. Kaya nga po mayroong quarry. Ang quarry po ay ginaganap sa iglesia. Kaya hindi tayo lumalabas sa iglesia. Because the quarry will be in what? In a mountain. Not in the place where it will be built. Kasi ang temple po na sinasabi sa Biblia, sabi po sa Romans, ano? You and I are God's temple. Tayo po ang templo ng Diyos. Kaya ang itatayo po ni Kristo na templo ay nandyan sa ating mga puso. Our heart. Kaya nga po, the kingdom is in you. Dahil kung tayo po ay nanampalataya na God will establish His kingdom, then it will start with your relationship with Christ. Na founded in the heart. Kaya nga ang pag-ibig, ang pananampalataya, dyan po mga kapatid, sa puso. At ang puso po na sinasabi sa Biblia, hindi lamang yung puso na literal.
kundi dito po, the heart of a person is in the mind. Where there is a conflict of ideas, conflict of theories na nagaganap, mga kapatid, na ang karya ng Diyos ay mag-umpisa po yan sa paniniwala. Ano po ang paniniwala natin? God says, so ibig sabihin, mga kapatid, we are guided by God's words. Because John 17:17 says, sanctify them by the truth. Thy word is truth. Kaya ang katotohanan po ang siyang magpapakabanal sa tao. At alam po natin, mga kapatid, yung gawain ng kingdom na ito. Ang kingdom na ito, binanggit po sa verse 44, and it shall smooth. Ang it, mga kapatid ay stone, kingdom. At ano pong gawain niya? Smooth, wasakin niya. At ito po ay mababasa na yung kingdom na ito is not of human origin, mga kapatid. Ano? It is cut out without hands, a quarry from a mountain, which is the church. Yan po ang mababasa natin na kung saan ang mountain is God's people or Jerusalem. That is in Daniel chapter 9 verse 16 and 20, Isaiah chapter 2 verses 2 to 4, and Micah chapter 4 1 to 4. At ang gawain po ng stone is likened to be and also presented by Jeremiah. Ano pong sabi ni Jeremiah? Jeremiah 51. Just click this one. Okay. Ito po, Jeremiah 51, 19 to 23. Ano pong sabi dyan? Thou art my battle axe. So sino po ang mag-smooth? Ang paniniwala po sa ating Seventh-day Adventist, Christ will come to destroy everything. Pero mga kapatid, sa propesiya, ang stone po ang siyang mag-destroy. Ano? He will actually the one that smote the image, and it become a great mountain and fill the whole earth. Dito po sa Jeremiah chapter 51 ay nabanggit po ang gawain ito, na those who will be against the kingdom of God will be smote or break in pieces 9 times. Bilangin niyo po, mga kapatid. Sabi rito, thou art my battle axe and weapons of war. Pakikipagdigma. Na ito po ay spiritual, mga kapatid, dahil wala pong armas na gagamitin. Ang gagamitin po ng bayan ng Diyos ay doon sa Efeso chapter 6. Put on the whole armor of God. Yan po yung armor. Okay? Put on the whole armor. Because we will be fighting a battle. Now we will break all those who are against the message. Kaya sabi rito, with thee will I break in pieces. With thee I will break in pieces. These are 9 times na binanggit po sa Jeremiah. At ito ay naglalarawan po ng bato, na kung saan yun po ay bayan ng Diyos na purified. The 144,000. Paano po natin yan na napatutuhanan po na 144,000? Explain ko po yan actually sa ating serye. When we go to Revelation chapter 7 and chapter 14, explain po natin yan ng isa-isa. So Daniel has actually given us the clear understanding that the stone, when it becomes a kingdom, it will grow until it fills the whole earth, which is actually the fulfillment of Revelation chapter 18, 1 to 4. Isaiah chapter 9 verse 6. Ano pong sabi sa chapter 9 verse 6? And his government will increase and expand. Yun na po, mga kapatid, yung expansion. Sa panahon ni Kristo, ay hindi pa po yun. Dahil siya po ay nagbukas ng pintuan ng awa para makapasok ang kanyang bayan para mamuhay ng matuwid. Yan po yung proseso niyan. Papasok ka sa kingdom by grace. At magpapatuloy ka na namumuhay
by righteousness. Kaya nga po, ang katwiran ng Panginoon ay binibigay sa atin yan araw-araw, daily. We are conquering the world. Not with our own power, but the power of the Holy Spirit that makes us able to overcome. Okay? At ito po ay natala rin sa Prophets and Kings 713 to 725. Napakaganda pong basahin yan, ano? Okay, the so-called Third Kingdom. Ito na po yung sa panahon ni Ellen G. White. Sa panahon ni Ellen G. White, mga kapatid, mayroon ng mga movement na gusto nilang bumalik. They believe that they will re-establish Zion, the Zionist movement. Kaya nga po nagsabi sa Ellen D. White doon, baka gamitin ito ng mga pastor. Nasabi ni Ellen G. White po, it will not be fulfilled. Jerusalem will not be restored. Bakit po? Anong context? Dahil ang movement ng Zionist po ang hindi mag-fulfill niyan. It is not God's plan that Zionists will be the one to fulfill that. Dahil mayroon pa pong mga propesiya na hindi pa po natutupad. Inuunahan po nila ang Diyos. So ito po yung banggaan. Minsan ay inuunahan ng tao at yun po ay pakana ni Satan in order to divert the minds of people. But if we study the prophecy, then we will be guided. Dahil sabi nga po sa Revelation chapter 1 verse 3, blessed are those who read, listen, and ano po mga kapatid, sinusundan yung mga nakatala doon dahil malapit na at maganap itong mga kaganapang ito. So some Jews and political groups believe that Trump is fulfilling the role of King Cyrus. Isaiah 45 verse 1. Nasa prophecy din sila. Binabasihan po nila ang prophecy. So there is a class, banggaan ng mga propesiya. Ngayon ang tanong po, aling propesiya ang tama? Okay? Kaya nga, kung basihan mo lang po yung Isaiah chapter 45, ay magsabi ka, o nga no. Pero mga kapatid, we need to consider Daniel chapter 2. Kaya binabalik natin doon sa Daniel 2. Kasi ito po yung kasaysayan na kung saan ay may mga kingdoms na pasunod po yun. It deals with the kingdoms and they are dealing with King Cyrus. Yun po ba yung tunay na kaganapan na mangyari in the last days? No, mga kapatid. They see that the United States as a tool for establishing a Jewish-ruled world order. Kita niyo mga kapatid, ano? Dahil doon po mag-umpisa actually yung sinasabi na doon po magtatayo ng tabernacle at matatalo po yung Amerika. But he will seek the help of the church and will declare Sunday law. Pagkatapos po yan, yan po yung mga mangyayari na mapag-aralan po natin yan sa Revelation. Ano po? Kaya aligning it with the vision of the third temple and a future Jewish-led government. Yan po ang plano ng Israel. Okay? At sabi rito, Daniel chapter 11 verse 45 speaks of the king of the north establishing his palace in Jerusalem, but he will come to an end with no one to help him. So this suggests that any human attempts to establish a kingdom in God's name without divine sanction will fail. Yan po mga kapatid, yung kung anong plano ng tao, failure po yan. Pero ang Diyos ang nagsabi mga kapatid, it will be fulfilled. Okay, patuloy po tayo mga, why Trump is not the modern King Cyrus or King of the North? Yes, alam po natin na sa prophecy na yun po ay yung United States representing the King of the North. And he tried to govern the world. Ngunit hindi po siya tutulungan. Okay? While Trump helped move the U.S. Embassy to Jerusalem,
and promoted the Abrahamic Accords. Ito po yung actually nag-unite sa mga nanampalataya, nagtitiwala na yung mga Muslim at mga Israelites ay nagkaroon po sila ng kasunduan. We are all the sons of Abraham. Kaya magkaroon tayo ng pagkakaisa. Yan po yung Abraham Accords. These are political moves, not divine fulfillments, mga kapatid. Pero naging kaparaanan. Ano? The king of the north in Daniel 11:45 is ultimately defeated, meaning he is not the final ruler of God's people. Dahil mayroon pong plano ang Panginoon na pagkatapos po ng war, ano pong mangyari dyan? God's people will be what? Will be delivered. At yan po ay mababasa natin si Karaya chapter 14. Kaya nga po ating tingnan na ang ginagawa po. Sabi nga po rito, Trump's role in prophecy is uncertain. But his policies do not align with the kingdom Christ will establish. So kung ano po ang prinsipyo ng tao, ay hindi po yan magtagumpay. Gaano man kalakas ang kapangyarihan niyan, ay ayon sa propesiya, ay siya'y babagsak. Dahil ang Panginoon po ay may kapangyarihan na tutuparin ang kanyang sinabi. So the danger of a man-made kingdom versus God's kingdom. Ano pong sabi dito? Kung atin po mapag-aralan ng chapter 17, there is only 1 hour. 1 hour for the beast, the scarlet colored beast in Revelation 17. The kings of the earth will unite to make war with the Lamb, but Christ will overcome them. Kaya nga po sa Revelation chapter 14, the Lamb stand with the 144,000, mga kapatid. Itong chapter 7, chapter 14, chapter 17, and chapter 18 are in the same period of time where it will be fulfilled. Nauna lang yung chapter 7, ano po? Chapter 7, ang umpisa po yan sa panahon ni Ellen G. White na inuunawa. Pero mga kapatid, hindi lubusang natanggap dahil hindi pa po ready. Kaya nga po sabi ng angel kay Ellen G. White, go back and if you are faithful, you will be with the 144,000. And so when Revelation 14, that is actually finally the 144,000 are gathered. And the Lamb will stand with them, and it will also be connected with Daniel chapter 11 verse 1, that Michael will stand with his people and deliver his people, and that will be a time of trouble such as never was since there was a nation. Kaya mga kapatid, tingnan po natin, there are current claims. Actually, marami po yung mga kapatid, itong mga pangyayari po na Donald Trump as modern day, yan po ay nakatala po sa mga pahayagan. At kung atin pong mapapansin mga kapatid, ito po yung kanilang mga plano. Katulad po sa religious groups, they have actually believed that Trump is connected or has a connection with Cyrus, na siya po ngayon ang modern Cyrus. Kaya nagawas po sila ng coin. Okay? Ito po yung coin nila. Okay? Hindi ko lang siya kinuha na buo mga kapatid, nandoon yung picture ni Donald Trump at ito si Cyrus at ito po yung kasaysayan ng 70 years na kung saan ay yung mga Jews ay was actually sinakop sila mga kapatid, and they are called by Cyrus, okay, let's go back to Jerusalem, and that's the time where they establish the second temple. Okay? So, mabalikan po natin yung kasaysayan na sabi po nila, history repeats itself. And now, because Donald Trump has helped Israel to return back the city from Tel Aviv to Jerusalem, then that is, they believe, as theologians,
marami po yan mga kapatid, theological interpretation na sinabi po nila na God chosen Donald Trump to fulfill the prophecy that there will be a third temple na in-expect pa nila mga kapatid darating yung Messiah because they have rejected Jesus Christ. They are still waiting for a rule of a powerful king na yan nga po ang sabi nila Donald Trump is likely to have fulfilled or to be fulfilling this prophecy. So ito po yung mga, actually marami pa po yan, yung mga makuan po natin na yung establishment ng kingdom of ng Panginoon mga kapatid ay mayroon din pong underground na ginagawang tao. Na sila po ngayon ay nag-umpisa na maitayo po ang pangatlong templo sa Israel. Kaya nga po, they are expecting that Donald Trump will be a part of that. So in summary, while current events and leaders may reflect aspects of biblical narratives na atin pong makikita na para bagang nandyan na po yung fulfillment ng mga nasulat po sa banal na kasulatan. Kaya yung mananampalataya po ay dapat po mapaalalahanan na tayo po ay nalalapit sa katuparan ng mga propesiya. Kaya wag na po tayong magpatumpik-tumpik pa. Ano? Di na po tayo kailangan magtago-tago pa. Kaya nga po I decided to open it in the public. Why? Because this is the time where we need to stand as God's people. At kung ang lahat ng mga Bible workers ay mag-agitate to present the message online, what a great work that will be done in the Philippines, mga kapatid. Na kung ang mga kapatiran ay magkaroon po ng kanilang mga programa online, makikita po ng mga kapatiran ng mga Adventista, dumadami ang mga Davidian. Siguro totoo ito. Hindi lang siguro mga kapatid dahil ang Diyos po ay gagawa ng kaparaanan na His words will not be in vain, mga kapatid. So marami po yan mga kapatid, yung tungkol sa Gaza ay sinabi po, Trump announces plan to take over Gaza. Because according to the prophecy, Zephaniah chapter 2, sabi po dyan, that Gaza will be what? Will be forsaken. At kung magkaroon po ng war talaga dyan, eh di talagang walang matira po dyan. So makita po ninyo dito yung kasaysayan kung paano po ito. Ito po ay February 5, 2025. Just recently. Okay? And then August 6, 2020, ito po ay binabalikan natin yung pinanggalingan nito. Okay? Marami po yan mga kapatid. June 9, 2020, the idea of the presidency likened na talagang biblical prophecy fulfillment. October 29, 2018. Ayan, Netanyahu. Yan po yung mga compared. Noon pa pala ay nandyan na po yan mga kapatid. Na yun na in-expect nila. May 16, 2018. May 17, 2018. March 5, 2018. September 2, 2017. And November 20, 2016. So nakikita nyo itong mga kapatid, yung mga trace, may usok na lumilitaw mga kapatid na these are now the fulfillment of the prophecy. Kaya nga po, wag na po tayo maglangan-langan pa. Wag na po tayo manghihina. Sa mga kabataan po natin, ay kailangan po natin silang mai-train. Sabi po dito sa pagtatapos, the true kingdom is coming. The Israelites, the evangelicals, the Christians, are now secretly establishing a temple, expecting that Israel, through Donald Trump, will become a ruler of this world. But God has a plan that Christ will establish His kingdom. The kingdom of Christ is not built by human politics, but by divine power. While world leaders may attempt to fulfill prophecy, only God's plan will stand.
we must focus on being citizens of Christ's kingdom rather than aligning with earthly political movements. May God bless us and happy Sabbath. Amen. 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 Happy Sabbath. Happy Sabbath. Sabbath. Amen. Amen. Closing song. Okay. Kami pala ang sunod mga kapatid. So Closing if song. you have any ano po, mga prayer request ng mga kapatid, you can just type there. Kinuha yung party. Closing song po tayo. Brother Glenn. Yes po. Hindi prayer, Brother Glenn. Yes po. Di ba naka-record yan? Ang Opo. worship natin ngayon? Opo. Pwede i-share mo sa akin kasi gusto kong balik-balikan sa pakinig ba para ba maano ko kasi para hindi ko malimutan at gusto ko rin yan i-share kung pwede lang. Amen po. Naka-record po ito and we will give you the copy. Okay? Opo. Okay, And then yung thank you. kahit yung PowerPoint po, anyone who wants the PowerPoint, it's all available for us mga Kasi kapatid. current events. Yeah, current events po ito kasi kailangan po natin talaga na alam natin kung ano mga nangyayari. Ano po? Okay. Oo nga. Kanina sinabi ko sa son-in-law ko na dapat sana mag-ano sa online mamaya kasi ang ganda ng topic. Sinabi pa naman sa akin, ay ma, alam na natin yan ma kasi nasa propesya na yan. Nako, wala akong magawa. In a little while. Sige po, mag-closing song po tayo. In a little while, we're going home. Meron din video din na po kagabi. Sige po. Let us sing a song. Ready, sing. Let us sing a song that the river fade away. In a little while we're going home. For the night will end in the everlasting day. In a little while we're going home. In a little while, we shall cross the billows foam. We shall meet at last when the stormy winds are past. In a little while we're going home. We will do the work that our hands may find to do. In a little while we're going home. And the grace of God will our daily strength renew. In a little while we're going home. In a little while, we shall cross the billows foam. We shall meet at last when the stormy winds are past. In a little while we're going home. We will smooth the path for some weary road. In a little while we're going home. Are spread around and flowing sweet. In a little while we're going home. In a little while, all the billows fall. Shall meet at last when the stormy winds are past. In a we're going home. There's a rest beyond, there's relief from every care. A little while going, tears shall fall in that city and fair. So while we're going home,
In a little while, in a little while, we shall cross the billows fall. We shall meet at last when the storm is past. In a little while, Amen. Amen po. Okay, tayo po ay manalangin. Dakila at mabagin, makapangyarihang Diyos, may-ari ng aming buhay. Sa mga oras na ito, Panginoon, kami po ay lubos na nagpapasalamat na kami po ay inyong pinasigla sa mga katotohanan na nakikita sa anumang mga kaganapan sa aming paligid. Especially, Panginoon, sa mga nangyayari sa sanglibutan. Nanais namin, Panginoon, na kayo lamang ang siyang humawak sa aming mga buhay. Dahil wala po kaming kakayanan, kami po ay makasalanan, kami po ay mahina, ngunit salamat sa lakas at tagumpay na inyong pong pinamalas sa bawat isa sa amin sa nakaraan. At alam namin, Panginoon, na kayo pa rin ang siyang Diyos na magbibigay sa amin ng kalakasan ngayon hanggang sa hinaharap at sa magpasawalang hanggan, Panginoon. Dahil ang kalakasan nito ay mula lamang sa aming Panginoong Yesus. Salamat, Panginoon, na kayo po ay nagpahayag ng mga mensahe na magpapatatag po sa amin, na hindi po kami manghihina, kundi bagkus ay maging masigasig, na maging lingkod po ninyo, na kung saan ang liwanag nawa ng katotohanan ang siyang makita, hindi yung aming karumihan, hindi ang aming kahinaan. Bigyan nawa, Panginoon, ng kapangyarihan ang aming mga buhay. Dahil ang tao marupok at nagkakamali, kaya nga po't aming dinudulog sa inyo na patuloy kaming alalayan sa aming mga buhay. Patuloy na aming dinadalangin, Panginoon, ang may mga karamdaman. Sister Cora, sa kanyang karamdaman, tulungan nawa na dumaloy ang kagalingan sa kanya, Panginoon. Na kung inyo pang kalooban na humaba pa ang kanyang buhay upang siya makapaglingkod sa inyo, gawin nawa ito ayon sa inyong kalooban, Panginoon. Ganon din po ang aming kapatid, Sister Lily, na kung saan ay nagkaroon din po ng cleansing. Patuloy nawa na dumaloy din sa kanya ang kagalingan. Ganon din po sa aming kapatid, Sister Iris, na patuloy na ang soon speedy recovery, Panginoon, mangyari nawa sa kanya. Na kung saan, Panginoon, ay kayo po ang siyang may hawak ng buhay namin. At ganon din po ang aming kapatid, Brother June. Alam po namin na ang inyong lingkod na ito ay magagamit din po ninyo sa inyong gawain. Patuloy nawa na siya rin po ay inyong bisitahin at pagalingin sa kanyang karamdaman. At sa iba pa naming mga kapatiran na hindi po namin nabanggit, kayo po ang nakakaalam kung sino po ang nagkaroon ng mga karamdaman sa mga oras na ito, Panginoon. Dadaloy nawa ang inyong makapangyarihang kamay na gagaling po sa kanila. Dahil kayo po ang siyang aming kinikilalang manggagamot at wala nang iba. Sa pamagitan po ng mga natural na mga kaparaanan ay tulutan, Panginoon, bigyan ng kapangyarihan, Panginoon. At patnubayan po ang kanilang buhay upang hindi na po magkaroon ng paglabag po sa prinsipyo ng kalusugan. Ganon din ang aming mga kapatiran na may mga problema, Panginoon, financial. Patuloy nawa na kayo po ang siyang magtustos sa kanila. Bigyan po sila ng pagpapala. Alam namin, Panginoon, na kayo lamang siyang bukal ng lahat ng kayamanan. Ang mga taong, ang aming mga kaibigan, mga kapatid, sa asosasyong ito na walang mga trabaho, naway bigyan niyo po sila ng kanilang mapagkunan araw-araw.
Alam namin, Panginoon, na hindi po ninyo ipagkait ito para po sa kapakanan ng inyong bayan, Panginoon. Tulungan ang aming mga kapatiran na walang mga trabaho. Turuan po sila, Panginoon, kung anong pong makakaparaanan upang sila po ay makasurvive sa kanilang mga buhay. Ganon din ang aming mga kabataan, Panginoon. Tulungan nawa na ang aming mga kabataan ay hindi mapariwara at hindi mawala sa asosasyong ito, kundi magkaroon po ng interes sa pag-aaral po ng inyong mga salita. Dahil mayroon pong mga bagong pumapasok at sila po ay tumitingin din sa amin na datihan na. Kaya nga po tulungan ang bawat isa na maging masigasig po sa inyong gawain bago pa man magtapos ang pagsilyo po ninyo sa inyong bayan. And the stone will be established as a kingdom, and you will rule and smooth every nations that will be against it. Salamat, Panginoon, sa katotohanan ng ito. Namin pong inaasahan na mangyari ayon lamang po sa inyong kalooban at mapasama nawa ang inyong bayan, Panginoon. Isa-isahin niyo po kami sa pag-bless sa gabing ito at aming inaasahan na aming tinanggap at bukas po ihatid niyo po kami sa bawat iglesia na kung saan man kami, Panginoon, ay patnubayan po ang bawat isa, ihatid sa mga taong bukas para sa mensaheng ito, na kung saan sila po ay makatagpo din ng liwanag mula sa inyong mga kasulatan. Amin pong inasahan na mangyari ang lahat ng aming iniling sa inyo, ang mga unspoken request ng mga kapatiran. Amin pong iniling na inyo pong bigyan ng kasugutan na ito po ay ayon lamang sa inyong kalooban. Ito po ay aming dalangin dahil lamang po sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Let the words of our mouth, the meditations of our hearts be acceptable unto the sight, O Lord, our strength and our Redeemer. Amen. Amen po. God bless. Night. Good night po sa lahat. Amen. Amen po. Salamat po sa Good inyo. night din Thank you very po. much. Salamat sa lahat. God bless. Happy Sabbath. Amen. Salamat, Brother